So far, ang imagine ko yung ano eh. Ano ba yung mga possibilities dito? Tapos may dalawang anyway, ito muna gawin natin. Yung M sub A, so yung first case, M sub A is greater than M sub B. Ngayon, ano yung ano? Dalawa palang cases. So let's first gawin natin yung case sa M sub A is greater than M sub B. Kasi, di ba yung ano, how many ways can this, ano ba yung critical angles dito? Posible na may critical angle na hindi siya magsa-slide upward. Tapos may critical angle na hindi siya magsa-slide downward. Yun yung naiisip ko na cases eh. So we'll have to check kung ganun talaga yung mangyayari or hindi. Tapos sunod, gagawin natin yung babalik ko rin natin. Mas mabigat yung mass A. Mas mabigat yung mass B. Oo. So kung gano'n, bababa yung friction. Kung mas mabigat naman ng A, pataas yung friction. Tingnan natin kung ano, kung may sensible na ano yung mga cases. So, is it possible na so yung two cases ay maximum static friction occurs pero magkaiba yung direction. So yun yung kailangan nating tingnan. So kung case 1 is M sub A greater than M sub B, case 1A is yung static friction is to the left. So then ay kung may moko tayo sensible. So Fs max. So 0 is equal to G sin theta minus Fs max plus T. 0 equals 15. And then, yung last condition ay hatiin ko yun, no? Yung tension at saka yung yung condition dito, anong direction yung friction mo? Tignan mo yung lumalabas. Yung static friction mo ay in the same direction as the tension.
Hindi not necessarily po. Baka yung magnitude ng friction is negative. Okay, so sige, sige. So yung ginagawa mo ngayon ay FS max. Hindi, Equal. kasi, kaya kailangan natin na i-distinguish yung dalawang cases kasi yung yung expression natin for FS max ay gagamitin natin yung normal force mu S N F eh. So pag nag-substitute tayo, walang signs yun. Okay, let's say po na for case for case 2. So kailangan natin i-case, lagyan ng cases yan para makita kung ano. So yung first subcase would be anong gusto mo i-consider in the direction? Friction is downhill or uphill? Pwedeng ito po yung ano, pag ganito yung friction. Tapos yung pangalawa, okay. So separate equations for the cases. Case 1 is okay, friction is going to be in the same direction as the tension. So sige, i-match ko yung ano, yung cases mo to the Fs max to the right or uphill. Wait, nagawin kaya ito pong ano, ibang kulay para Oh So no! kung uphill, Okay, solve for same that. direction. Tapos Fs max, yung magnitude is equal to mu s tapos yung normal force ay 0 equals nf minus m sub a g cosine theta. So, yung gusto na i-express? F gusto na expression for theta. So from 4 and 3, Fs max is equal to mu s m sub a g cosine theta. And then actually, no, yung setup natin dito, hindi na kailangan isabihin ko ano yung cases ng MA and yung equations natin, hindi agnostic pagdating sa ano, 'di ba? Sa MA at saka MB. Tingnan mo, 'di ba? Wala namang so hindi natin kailangan i-consider yung case, hindi natin kailangan gawin yung separate cases na MA greater than MB or MA less than MB. No? Kasi walang ano sa setup natin, walang pake sa MA sa kung ano yung mas malaki eh. Yung friction mo. Tapos hindi, yung friction kasi we'll have to consider yung dalawang cases. Yung dalawang cases din. Okay, so sabihin ko na lang yung friction po sa isa upward, friction sa isa down. Tapos, I think ano ba yung kailangan natin i-check lang na para maging sensible. We'll find out. Sige. Is it going to slide up or is it going to slide over?
ano yun eh, yung sa, yeah. So, cosine theta. Tapos, so we'll get 0. T is equal to m sub bg. Minus mu s. Plus m sub bg. Hala, hindi na siya simpleng tangent theta, no? So, kaya siya siguro, kaya pala hindi siya ina-assign. G cosine theta. Okay, so yung ginagawa kong case ngayon ay yung friction uphill. Ngayon, if we divide everything, MB over MA is equal to sine theta minus mu s cosine theta. So, square root transcendental equation siya. Okay, sige. I think kaya pala yung i-set up yan. Sin cos. Is equal to sine of theta minus alpha. Where cosine alpha sine of alpha
Kaya bakit Fs max equals, okay, mu sub S, MA, kaya check ko lang ha. So Fx max is equal to mu sub S, MAG cosine theta. Okay. So, i-substitute mo ngayon dun sa ano, yung T, di ba, kaya isulat sa MB times G. Yung Fs max, masusulat natin na ganyan. I-substitute mo ngayon sa first equation. Kasi ang gusto natin i-express yung critical angle na theta in terms of yung coefficients of static friction at saka yung masses lang. So, gusto natin i-eliminate yung normal force at saka yung tension. Yung other static friction is upwards. Okay. So hindi na kailangan i-consider yung mga yung kung ano yung mas malaking mass, no? Ang importante dito ay ano yung direction ng static friction. So, Case 1, case 2. Hindi, ganito. Meron ka ng equations, diba? So ngayon, substitute mo siya sa first equation. So T is MBG minus M sub AG sine theta plus okay. Ngayon, yung masses hindi magka-cancel. Diba? Pero yung ratio, so pwede mong gawin na move mo yung mass na MB to the right. or I can just switch it na MB equals na pwede naman po na ano, positive. MB Plus, MG sine theta nawala, factor. is equal to hindi pwedeng same sign yung sine theta at yung cosine theta. Tingnan mo. Opposite signs yan eh. Ay, So yung hindi pwedeng yung plus yan. negative. Okay. Tapos walang MA dyan kasi naka-factor out mo yung MA eh. Lipat siya doon. Okay, equal MB positive. Okay, so ngayon, we want to solve, tapos divide mo by MA. Okay, so what are we solving for? We're solving for the critical angle. Beta. Diba? Oo. Tapos, ang given sa atin ay MB at saka MA. Hindi na po siya tangent. Transcendental equation na siya eh. Pero, tingnan mo, kaya siyang yung left-hand side kaya ating i-express as by a suitable, tingnan mo yan, di ba, may copy, check mo yung additional math. Di ba may R formula? So gusto natin na na isulat yung left-hand side as sine of theta minus alpha. So we have to do something para masulat yan as the sine of theta minus alpha equals something.
Hindi pa pwede kasi ang coefficient ng sin theta 1 tapos yung u sub s less than 1. So we have to do something para yung coefficients pwedeng ma-express as sine of something and cosine of something. Kasi para ano yun gagamitin natin yung identity na sine of theta minus alpha. Sulat mo, sine of theta minus alpha. Okay, sulat. So sine of theta minus alpha. So equals sine theta, cosine theta. Cosine alpha pala. Alpha yan minus cosine theta sin alpha. Ngayon, dito, hindi pa natin pwedeng i-identify na cosine alpha at saka sin alpha yung coefficients kasi mali yung magnitudes. 'Di ba dapat hindi dapat yung cosine, we know that cosine alpha and sin alpha should satisfy cosine squared plus sine squared equals 1, which as it stands ngayon, yung coefficient ng yung katabi ng sin theta at cosine theta aren't sines and cosines. So we have to do something para yung coefficient maging sine at cosine. So yan yung problem. We want to express that equation by doing something. We want to express that equation as sine of theta minus alpha equals something. May pinabos. So, ano. Is the force is Fs to the left.
Oo, kung ano. Consider about it. Okay. Okay, signs ko. Kaya, hindi ko rin yung ano, check ko yung work ko. Tension should be to the right. EMSA. Kaya, tiki. Kung to the right, yung FS max. Tension should always go to the left. So, plus, minus to. And then, okay. And then we're considering the case. What makes an equation transcendental? Hindi ko alam kung ano yung condition. Ina-identify ko lang na ano, pag involving transcend yung mga pag hindi na di ba, pag lumagpas na ng polynomial, ito kasi hindi na polynomial eh. Gumagamit na tayo ng trigonometric. Hindi, ganito. Tignan mo yung ano, yung trick dyan ay gusto nating i-express as sign of something into yung nasa kanan, di ba? Ngayon, mag-drawing ka ng so dito, isipin mo yung mu s at saka yung 1 sides of a triangle, of a right triangle. So drawing ka ng triangle, right triangle with alpha. Tapos yung 1 at saka mu s, i-treat mo as sides of the triangle. So hindi pa siya sine at cosine. Paano mo gagawing sine at cosine yan? Gusto natin na cosine yung magiging related sa cosine yung 1. So, drawing ka ng triangle na yung base ay 1. So, okay, draw a right triangle. Tapos yung height ay US. So, dapat mas mahaba yung base. Kasi usually mu s is less than 1, di ba? Although, hindi ko pa lang kung may case na mu s is greater than 1. That means it's like Okay, extremely. ngayon, so connect. Ngayon, yung angle, yung base angle dyan na isa, that's going to be, kasi gusto natin cosine, no? So, dapat yan yung alpha. Hindi. Walang theta dyan. Hindi related yung theta sa triangle na yan. Alpha lang yan. Ngayon, tingnan mo. Ano yung, kung gusto, so, para magkaroon ka ng sine alpha, ano dapat? Sine alpha, using that triangle, sine alpha is? So, sine alpha is, ito, mu s over whatever this is. So, what's that? 1 plus. Okay, so sine alpha equals
at saka cosine alpha equals so 1 plus mu s squared. So ngayon, yung equation natin, may kailangan tayong gawin para yung katabi ng sine maging cosine alpha. Tapos yung katabi ng cosine theta maging sine alpha. So what's the next step? Ano yung goal natin isulat yung left-hand side as sine of theta minus alpha. So obviously, hindi pa pwede kasi yung 1 at mu s, they aren't sines or cosines of anything. But we can do something para maging sine at saka cosine yung katabi ng sine theta at saka cosine theta. So, kung... Yep. So, alam po So natin. we want the so we want to write down the left hand side of sine of theta as sine theta minus alpha. Find out. Okay. So, wait. Tingnan mo yan, may expressions ka na for sine alpha at cosine alpha, di ba? So, So what can you do para lumabas yan? Okay. So, para magkaroon So mamomodify equations na papabaliktad yung directions ng static friction. So copyhin mo lang and then change the signs. kumusta dito ever since from here, maging positive na siya. I-delete ko lang ba yung ano? Whatever na hindi... Wala ba? Okay, so okay, let's alter the signs. Hindi, iwan mo yan kasi ginamit mo pa rin yan eh, di ba? Okay, ngayon, instead of sine theta minus, nagiging plus yan. So, edit mo na lang. Okay. So, that becomes plus, which means sine of theta plus alpha is that. Ngayon, tingnan natin yung graphical solution. So balik tayo sa decimals. Tapos instead of minus, turn it to plus. So, pa-share ng graph. Teka. So, pa-isulat, sine of theta plus US cosine theta equals K. Yun yung kailangan natin graph eh. Or graphically solve. Mm-hmm. So, nag-shift po siya na. May na mo. Pa-share ng screen. So, from minus, going plus. Ngayon, tingnan natin.
ano yung maximum na, ano yung magiging maximum na kailan, Mga dito mo. so pag ganyan, okay, ano ibig sabihin ng maximum value na yan? When Last, theta is 68.199, ano nangyayari? yun po yung ano, natagdan niyo yung, wait. So, nandito siya sa ano na, 3.21668, so mga ganyan na yung box. Mhm. So, pag ganun yung ano na, hinuhulog siya actually ng itong B. Mas malakas sa kanya. So, hinuhulog siya. Okay, Yeah. so, Ano direction ng friction dyan? pag ano, Downhill, di ba? Okay, so ngayon nagsa-slide up na siya, no? abo, hindi siya nag, So may solution. hindi yata po siya nag-slide up. Parang yun yata yung maximum na hindi pa siya mag-slide up. Okay, ngayon anong mangyayari kapag lumagpas tayo dyan? Lugpas, nandito na po siya bumababa. So bakit so what does that mean? So, dito tumataas yung angle. Tumataas yung, Kaya remember, yung value ng y imposible. Yung y is the ratio of is mb over ma, di ba? abo, so, kung tumataas yung, kumbaga ito, mb, tumataas ang angle. remember, mb over ma. Can mb over ma be negative? No, hanggang zero lang po siya. Okay, ngayon tingnan mo yung zero na case. So, when zero, negative 21. Mhm. Okay, ngayon anong itsura niya? Wait, so negative nga po, nasa mga ganon. Oo, tapos nasaan yung theta? Hindi, ito po na. Ito yung theta. Okay. Tapos, Tapos so on, it's being, yeah, so may sense, no? Balik tayo dun sa tangent theta equals mu s. opo. Kaya lang negative kasi nasa, ganyan yung nag-iiba lang yung orientation. So, dito nga po yung ratio between MB and MN, doon na siya sa 1.077. So, pag Okay, tumataas so, pa, ano, okay. sabihin, So ito, so ang interpretation niyan, yung since ang maximum, so yan yung largest possible ratio ng MB over MA para hindi siya mag-slide. Di ba? So here, it's by looking at, sige, balik ka dun sa maximum value ng function. So, click mo yung dot. dot, saan po dot? Yung maximum value ng function. Ah, this. Yan. Ngayon, tingnan mo. So, at that value, yung 1.077, what does that mean? Tapos, ano ba? MB over ME. So, yun yung largest ratio, largest possible value ng MB over MA para hindi siya slide. Anything, pag lumagpas ka na dyan, magsa-slide na siya. MB over MA is greater than 1.077, it will slide. Hindi na siya static case. Hindi, yung wrench tool. Gamitin mo yung wrench tool para i-adjust yung axis. Mas simple yun eh. Tapos kina-copy paste mo ba sa sa i-copy paste mo kaya yung mga graphs na yan dun sa sa notes mo.
Tapos mamaya i-fill in mo ano yung interpretation nung maximum niyan. So, yung maximum is going to be, it tells us ano yung largest possible value of MB if we're given MA. So, example, if MA is 1 kilogram, then yung pwede mong isabit na B para hindi mag-slide na maximum is going to be 1.04. 1.044 or 1.4? Hindi, it's 1.044, di ba? So, pwede kang magsabit ng MB na mas mabigat ng konti kaysa sa MA na hindi siya magsaslide. Tapos, but that will happen if theta is yung maximum static friction at that value of theta. So, if the mass is greater than that, a static system is going to be impossible. Teka, nakamute ka. Lobo? Yun. So, yan. So, maximum, yung values of y would, so we know na ang y should be greater than 0, greater than or equal to 0, tapos, and less than or equal to yung nakuha mong value dyan. So that gives you yung maximum, that actually gives us the maximum value of MB na para hindi mag-slide. Tapos yung iba, so for example, yung interpretation ng graph, when theta, for example, when x is 40, what can we get from the graph? Nalaman po natin yung maximum na ng yung angle. Tapos nalaman din po yung ratio ng MA to MB Hindi, to sige. So makukuha natin yung ratio ng MB. For example, so let x, pakigraphing x equals 40. Para makita lang, para mabasa natin yung intersection. X equals 40, next line. Sa Desmos. X equals. Something's wrong. Ayun. X equals, yan. Ngayon, tingnan mo yung intersection. So when x equals 40, yung maximum na pwede mong isabit ng MB is, paki-click yun. So when x equals 40, the maximum mass that you can hang is 0.949. Pwede paki-click mo yung yung point para makalagay yung values. So 0.949, yan yung 0.949 of the mass of A para manatiling static. If theta is equal to 40 at lumagpas ka dyan sa critical mass, magsislide na siya. Lobo. So maraming information ka makukuha dito eh. Okay, so let's go to the next problem. So tapos na tayo sa number 27. Ito, generalization ng number 27 para makita natin yung effect yung kapag iba-iba yung mass at saka kung ano yung effect ng static friction, ng coefficient of static friction. So, tapos ano yung maximum mass na pwedeng i-have? And when does it happen? And what angle does it happen? Kasi, for example, from this graph, when mu s is 0.4,
magsabit ka ng MB equals twice the mass of MA. Kinetic kinetic friction na talaga yung kinetic friction case na talaga siya. Okay, so balik tayo. So let's go back to the book. Tapos tingnan natin yung next problem. Yung number 29. Nakopay ko lang yung number 29. So let's do a simpler problem ulit. So for letter A, so, so 0, just a single block. And FS. Mhm. Okay, so Black Sea. S and F. So, G. So gusto natin malaman yung we're looking for MC, no?
So, what's the acceleration of... Teka, nagsusulat ka ba? Binabasa ko po yung problem. So, O, sige. yan nga. Okay. Static friction. Zero. Okay. So, weights.
Okay, so, medyo black. Alam mo, so, ito ah. '29. 66 newtons. Okay. Hmm. Hmm, and then, 66. Okay. Teka, are you working on paper or working on... Inaayos ko pa yung sa paper susunod ko na. Sumusunod ka ako. So, yung ginawa ko lang po ANCR1 R1 thing. Okay, that works. So pag sa part A, treat A and C as a single mass. And then, pag ano yun, sa part B, yun, wala nang C, A na lang. Okay.
Static friction. So, Speed in this direction. Hmm. wait lang. Tama yata po ako. So, ano yung tapos? Steinway. Process.
naman yung ano, 20. Okay. Ano sa algebra? So, okay, tama. So, 66. Okay, since 7:01 na, tuloy natin to next time. So, Opo. let's just take note na lang na hindi tayo nagtapos. Opo. Mahaba talaga yung ano eh, yung kanina kasi mas complicated siya eh. Ang daming cases. Kaya ako Siya po nag-topic. may transcendental po. Hindi po siya simple na tangent na lang. Kaya hindi siya binibigay, kaya kita mo hindi siya binibigay sa elementary na walang similar problem sa Young Friedman na gano'n, di ba? Sa resting, wala sa resting. Kasi may ganong issues. Opo. Or kung minsan kailangan ano, kung may numbers ka, kailangan mag-numerics, graph, and then tingnan mo kailan mangyayari yung ano, yung condition. Anyway, so we'll stop here for now. So Thursday, tuloy tayo dun sa setup ng integral using unequal spacing. And then, so ano siya eh, mostly kaya natin ginagawa siya kasi para maintindihan ng maayos yung paano ba kumuha ng integral. Kasi Opo. may ano, may mga applications na kailangan mong gawin yung limiting process para ma-identify, this must be the integral. This must be an integral. This can be identified as an integral. May application siya sa ano, may unexpected na application siya sa quantum mechanics. Wow. At yung sa isang advanced na portion ng QM. Kasi yung ano, kung na-encounter mo na yung path, yung sum over histories, yung may nabasa ka about that, yun, lumalabas yun doon. Lumalabas siya doon. Sum over histories approach to quantum mechanics. Okay, anyway, we'll stop here. I'll see you again sa Thursday. Bye-bye. Okay po. Thank you po. Bye-bye po.